Ganda ng view dito mga kapatid. At sa tulay na ito ay may mahabang lakaran. Ito yung sa walkway niya. Doon yan. Sa Atina Playa, galing Talomo. Sobra kalahating kilometro. At dito pwede maglakad-lakad ang mga magsingirog. Walkway ito eh. Kasi doon banda, yun yung bike lane. At ito nga ang sa ngayon ang pinakamahabang ILM bridge sa buong Pilipinas at buong Mindanao at Davao Region. At makikita natin ang tunay na ganda nito. Ito nga hindi pa tapos nagagandahan ako sa tulay na ito. Mahaba kasi siya at saka sabi ko nga nung isang vlog ko, dahil sa kapal ng simento na ginamit nila dito, biruin mo ang makapal na simento sa kalsada inland. Ang ordinary thickness niya is around 15 cm. Ito 48 cm ito or 480 mm. Ang kapal nitong inatatayuan kong kalsada ng tulay na 4 lane siya. Sabi nga natin nung naunang vlog natin pwedeng maglanding dito ang isang maliit na eroplano sa haba niya at saka kapal ng kanyang simento, saka sa lapad ng kanyang kalsada. Diba sir? Ma'am? Nagdala nung bako yung bearing pad. Mga extrador na to dari nga mga tabante. Enjoy sila, shout out daw. Pero wala ni mga rugged men in rugged clothes, in rugged works. Di ni mo maning tulayan ni ni sila ang mga tirador diri. So at the forefront of the long 660-meter box girder bridge, ayan, makikita natin yung mga tendons niya. Yan yung mga tendons niya sa pre-stressing at saka post-tensioning. That the tendons in the pre-stress and post-tension are the ones that will help the box girder bridge with tensile strength. Kasi nga itong simento natin, ang meron nito ay compressive strength lang. At ito ang tutulong sa kanya magbigay ng tension. This will help this long bridge maintain its elasticity
aside from the bearing pads that are now being installed one by one in every pier, ayun yun, meron pa doon no, na mga tendons. Muna siya ang ginabitad nila sa press-dressing o post-tensioning. Ang press-dressing wala pa na siya simento. Ang post-tension, cured cement na. Una na siya bitaron. At ito nga yon dito sa top slab, yan yung 48 cm. 480 mm ang thickness niyan. At itong bottom slab niya, yan yung bottom slab niya. Yan. 600 mm naman yan. Yung flanges niya, ito, yung kung saan where the tendons are incorporated, ano yan, 800 mm. 80 cm naman yan. Ganon kakapal naman itong ating top slab. 480 mm. Ito, nakakabit pa yung launching nose niya. At dahan-dahan na nga nilang binabaklas. So how is the 20-hour curing period of this roadway possible? Of course, by mere regular mixing of cement and the aggregates alone, it cannot be done. So, dapat meron siyang halong mga additives. Meron siyang mga chemical-based additives that can make the cement more strong. And the 20-hour curing period makes it possible. Pero ngayon lang din tayo nakarinig ng 20-hour curing period Kasi malimit, ang alam natin is 30 days curing period. Yung mga kalsada noon, yung ginagawang kalsada natin inland, 30 days yan noon At saka matibay ang ginagawa nila noong standard Iba ang standard noon dahil yung mga kalsada na yan, during the 30-day curing period also, it is being damped with water. Ibinababad yan sa tubig. Yung mga kalsada noon. Ngayon, madalian ang paggawa ng mga kalsada meron na nga tayong mga additives Meron na mga naimbento ng mga chemicals to make the cement stronger. Ayan, lakad-lakad tayo ng konti. Kanang bangag diya, do kabuk magsilbing mga manhole. Mama na siya giagian sa beam, sa pulling beam, sa incremental launching method. Itong mo'y nagbitad mo'y nagpaliho mo'y nagpabiyahe padulong diri. Munang na siya mga bangag kada segment. At dito naman ay dalawa lang yung manhole. At wala nga sa gitna. Habang doon, dito tayo sa in the middle of the midway of the 660 meters bridge
So bakit nga dalawa lang yung butas dito at doon at hanggang doon sa dulo ng Matina Playa ay tigtatatlo na yung butas niya. So ibig sabihin lahat siya halfway ay tatlo na ang kanyang mapaglagyan ng pulling beam. Kasi nga pabigat na ng pabigat yung tulak ng tulay. Ang pagbitad sa yaba pabugat na. Mao na nga kinahanglan na gyud reinforcement o tulo na ka pulling beam. Mao man ay mobitad sa ilalom naman dito ang mga wire cables. Duha man na ka pulling beam ang main dito sa abutment. Itong makita nato nga dagkong mga makinarya. Mao to siya ang main pulling machine sa ILM.